Mga kapatid, sa wakas, natapos na itong RAV4, yung overhaul ng makina. Ang hirap hanapin ng pyesa. Ito yung may katok dati. Tingnan natin ngayon kung may katok pa rin. Sige, start! Oh, yan na po yung andar ng makina niya. Oh. Papakita ko naman sa inyo yung andar dati. Ito, tingnan nyo po. Ayan mga kapatid, nakita nyo yung RAV4 na may katok. Ngayon wala nang katok. So sigurado ko matutuwa na yung may-ari niyan kapag naiuwi niya na yung kanyang RAV4. Pero meron dumating sa amin na trabaho nitong nakaraang Sabado, ito ay may katok na naman. Ito po mga kapatid, ipapakita ko sa inyo yan kasi naibaba na namin yung block at nandun na, ginagalaw na namin yung mga piston. Ito pong Ford Everest na to ay galing pa po ito ng Mindoro. Mula sa Mindoro, dinala sa Batangas. At doon sa Batangas, doon ginawa. Ang sabi, pinalitan daw ng cylinder head, hindi naman po pinalitan. Tapos sabi po, sirang automatic transmission, pero kuwi daw muna kami doon. Kasi po si Ford, maselan yan. Kapag ka nagka-problema ang iyong powertrain o yung makina mo, talagang magkakaproblema ka rin sa drivetrain. So aayusin muna namin itong katok nitong Ford Everest na to at saka tayo magko-concentrate dito sa kanyang transmission. Okay. Pero ito sablay. Usling-usli pa. Ang nangyari sa Ford Everest na yan, nag-overheat, nasira yung cylinder head gasket. Yung tubig pumunta doon sa ibabaw ng piston. So pagdating doon sa ibabaw ng piston, siyempre tubig yan, hindi yan nako-compress, napakatigas niyan, hindi mo yan mapapaputok doon sa loob ng chamber. Kaya ang nangyari, bumaluktot yung kanyang mga connecting rod. So ang pinaka-grabe yung isa, yun nakikita nyo. So iyon ay kailangan palitan. Pero siyempre general overhaul na to. Okay mga kapatid, itong ibablog ko po sa inyo, napakasimple lang nito. Alam ko pong alam na alam nyo ng lahat ito. Itong tungkol sa baterya. Ayan, may mga baterya po ako dito. Itong tungkol sa ating mga car batteries, alam na alam nyo na yan. Kaya lang, may idadagdag lang po ako na alam nyo po ba na itong mga bateryang ito ay pwede ring mag-cause ng malaking problema sa inyo. Pwedeng sirain niya ang inyong distributor, pwedeng sirain niya ang along-lalo na yung mga nandyan sa transmission, yung mga solenoid. Kayang-kaya niyang sirain kapag po ito ay may problema na. So simulan natin ngayon. Ano po ba ang isang maayos na baterya? Gaano ang karga niya kapag po ang isang baterya ay maayos pa? So siyempre, tignan natin yung bago. Halimbawa, bago. Kapag bago po, ang inyong baterya ay dapat nagkakarga siya ng 12.6 pataas. 12.6 volt, ayan. So ito yung ating voltmeter, digital voltmeter. Sukatin natin ang isang maayos na baterya. So ilalagay mo yung positive dito sa positive terminal at yung negative prod naman dito sa negative terminal. Ito po ay nakaka-read ako ng 12.71 volts. Yan, okay pa yan. Okay na okay pa yan. Pwede rin 12.8, 12.9. Meron pong ganun na reading. At ito naman pong isa, kung titignan nyo, ano naman na reading nito? Ito po ay 12.33 volts na lang. So ito po, lumalabas na ito po ay 60% na lang yung kanyang karga. 60% na lang. 12.33. Ito naman po 12.71, ito po ay 100% pa yung kanyang karga. Punong-puno pa yan. Ngayon, kapag ang mariread nyo po ay 12.1 na lang, pag 12.1 na lang ang na-read nyo, yun po ay 50% na lang ang karga ng battery. 12.1. At kapag naman po ang na-read nyo ay 11.7 na lang, mga kapatid, 25% na lang yun. Yung 25% na yun, hindi na yung kayang mag-start ng inyong engine. Kasi po mga kapatid, kapag ini-start nyo po ang inyong engine, yung karga ng inyong baterya ay paiikutin niya yung starter na kumakain ng malakas na kuryente. Habang ini-start nyo po, ini-start nyo, nagkakrang siya. Dapat ang mariread nyo dito
ay 10 volts. Kapag good ang battery, mga kapatid, at start mo, nasa 10 volts. Pag bumagsak siya sa 10 volts, medyo hindi maganda ang charging or yung karga ng battery mo. Sige, ayun, no? Umabot siya sa 10, no? Sige. Sige, isa pa, no? Sa 10, no? Ayun, no? 10, no? Kapag ka po, habang ini-start nyo at bumabagsak ang reading ng voltahe, halimbawa, nasa 7 na lang, nasa 8 na lang, yan nga yung mararamdaman nyo na parang ang ikot ng inyong crankshaft, no? Yung pag-ikot ng inyong makina ay paunti-unti na lang, hanggang sa unti-unti na siyang hihinto at hindi niya na kayang paikutin yung flywheel. Kasi yung starter, pinapaikot niya ngayon yung flywheel. So, hindi niya na mapaikot yun hanggang sa huminto na. At iyon nga po ay mahina na ang inyong baterya. So, para malaman nyo kung maganda ang inyong baterya, dapat 12.7 ang kanyang karga or mataas pa ng kaunti. Mga kapatid, kapag ina-start nyo ng inyong engine at umaandar na yan, ang magiging reading nyo sa voltahe dapat ay 13.6 volts or mas mataas pa, pwedeng 14.7. Natural lang yun kasi marami yung nawalang kuryente sa kanya nung nag-start kayo. Dahil nga yung starter natin, yung motor niyan ay gumagamit ng maraming kuryente at voltahe. So kapag umaandar na kayo mga kapatid, 13.5 volts or 14.7, iyon ang dapat nakarga mo kapag umaandar na ang sasakyan mo dahil itong alternator ay nakakarga na yan. So habang napupuno naman niya at naikakarga niya na yung mga voltaheng nawala at yung kuryenteng nawala dito, unti-unti yang bumababa, 12.7 volts na kanyang rating, yung kanyang standard na karga. Yun yung hino-hold niyang karga. Mga kapatid, itong baterya na nasa harapan ko, ito ay maintenance free. Pag sinabing maintenance free, wala ka nang ibang gagawin dyan, wala ka ilalagay na yung tinatawag na tubig ng baterya. Ngayon, mga kapatid, kung ang baterya mo ay yung mga may pinipihit dito, may mga takip dyan, no? Yun yung kailangan, babantayan mo rin yung tubig, no? Yung tubig ng baterya na yon. Kasi kapag iyan ay umuunti na at malapit ng matuyo, masisira ang baterya mo. Kaya nga iyon ay talagang tatrabahuhin mo, mayroon kang gagawing maintenance. Pero ito, maintenance free ito. Ngayon mga kapatid, yung 6 na cells na meron yung baterya na to, bawat isang cells doon ay mayroong karga na 2.1 volts. Yun yung pinaka-ratings niya. Kaya yung 6 na yon, pag minultiply mo sa 6 yung 2.1 na yon, yun nga yung lalabas yung 12.6 volts na ratings ng baterya mo. Yun yung kaya niyang ikarga. Yun yung puno na siya. Yung 12.6. Kaya lang minsan talagang tumataas pa yung karga niya. 12.7, 12.8, 12.9. Yun lalong-lalo na kung magandang-maganda pa yung baterya mo at maganda yung karga ng iyong alternator. So yun, positive yun, maganda yun. Pero kapag ang baterya nyo ay hindi na nakaka-hold ng ganong karga at kahit na matagal mo nang ginagamit ay hindi pa rin kumakarga ng maayos, hindi siya umaabot sa 12 volts, nasa 11 volts lang siya, yun nga po yung hindi na niya tinatanggap yung karga nitong alternator. So, doon na po magsisimula ang maraming problema. Kung ang sasakyan mo, yung mga modelong sasakyan, tulad ng mga modelong Starex, itong mga Ford, at yung mga iba pang mga modelong sasakyan ngayon, kapag talagang nagkaroon na ng problema ang battery mo, magche-check engine ka na. Kasi hindi na niya na-hold yung tamang karga ng iyong baterya. At kapag po hindi nyo yung pinansin, magkakaroon din po talaga ng problema yung buong system nyo. Ngayon, kapag ang inyong baterya ay ganun na nga ang problema, ang inyong alternator, magkakarga yan, tataas yung voltahe niyan, at pwede niyang sirain ngayon yung mga electronic parts doon sa inyong sasakyan. Kasi nga, ang baterya po ay nag-i-stabilize ng charging. Ini-stabilize niya yan. Ibig sabihin, kung puno na siya, nandoon na siya sa 12.7 na karga niya, puno na yan, hindi pwedeng ang inyong alternator ay kumarga ng mataas. Kasi ito pong alternator natin, kapag hindi nyo kinabitan ng baterya, yung load niya, mataas po ang karga nito. Pwede pa itong umabot ng 18 volts or 20 volts kapag yan ay walang load na battery. At kapag ganun nang nangyari, sisirain niya yung mga solenoid, sisirain niya ang inyong car stereo, sisirain niya ang inyong computer. Pati yung mga sensors na nandyan na pinapasukan ng mga voltahe, kaya niyang sirain. Kaya po yung baterya, ang pinakatrabaho din niya ay maging load. Siya ang magiging load mo.
Halimbawa, nag-overcharge to, sira ang inyong alternator, sira ang inyong IC, hindi niya to kayang basta-basta sirain. Hindi niya to mapapaputok ng ganun-ganun lang. Unless yung inyong alternator ay yung mga noong araw pa, yung merong mga voltage regulator na ganun, na kapag ka talagang nag-short yung voltage regulator na yun, kaya niyang pasabugin ng inyong baterya kasi mag-overcharge. Kapag ka ang inyong baterya ay hindi na nakaka-hold ng karga at hindi na niya na-stabilize itong output ng alternator, ang mangyayari, mag-over voltage yan, tataas ang voltahe, kaya niyang sirain lahat yung mga electronics sa iyong sasakyan. Mga kapatid, meron kaming naging customer dito, yung Honda IDSi. Alam niyo po ba, ang distributor coil nun ay 8 din ng spark plug. So nagpagawa siya sa amin dito kasi palyado na. Ngayon, tinignan namin kung anong naging problema, sira yung kanyang 4 na distributor coil. Wala naman kaming nakitang ibang problema na pagkukunan nung bakit yun nasira. Ngayon, nung i-check namin, nung napalitan na yung mga distributor coil, nakailang start lang kami, ayaw nang umi-start nung kanyang engine kasi humina na yung baterya. Kaya nga, nung nalaman namin, yung kanya po palang baterya ay lumang-luma na, ang nangyayari pa nga doon kapag nandun siya sa bahay niya, sinacharge niya, meron siyang pangkarga. Tapos sa umaga, i-start niya ngayon. So, umi-start naman din talaga dahil nakakapagkarga pa siya ng kaunti para pa-start yung kanyang maliit na starter. Kasi nga, maliit lang naman yung Honda IDSi. Ang problema doon, hindi na po siya kumukuha ng tamang karga. Kaya yung alternator niya, nag-over voltage siya. At doon sa over voltage na yon, ang sinira doon yung 4 na distributor coil. So, yun ang pwedeng mangyari. Ngayon, sa mga automatic transmission, mayroong kadyang mga doon sa yung valve body, nandiyan ang mga solenoid. No, meron ka din diyang valvetronics, lalo na kung naka-valvetronics ka, naku, kayang-kayang sirain yung iyong automatic transmission ng isang alternator na nag-overcharge, nag-over voltage. Pero mag-over voltage lamang siya kung ang inyong baterya nga ay hindi na siya nakakapag-stabilize ng karga. Kasi nga baka lumang-luma na. Or maluwag yung mga terminal. Pag maluwag ang mga terminal niyan, mga kapatid, hindi papasok yung karga dito. At pwede ngang mangyari, masisira pa itong inyong alternator. So lahat ng mga sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, ay pwedeng mangyari dyan sa mga sasakyan nyo. Na pwedeng masira po talaga yung mga electronics doon. Ngayon, mga kapatid, eto pa. Meron kaming naging isang customer din. Ito naman ay Ford. Nagpalit siya ng battery, ayaw na tuloy umandar nung kanyang sasakyan. Bagong-bago yung baterya. Samantalang yung dati niyang baterya, yun na nga, may problema na talaga, mahina na. Ngayon, nagpalit na siya ng bagong battery, mga kapatid. Bumili siya ng bagong battery, parehas ng specs ng luma niyang battery, ayaw pa rin mag-start. Naka-check engine pa rin yung sasakyan na ito. Bakit po? Kasi maselan po itong mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga Ford na yan. Yung mga BMW. Yung mga bagong sasakyan ngayon, nakaramihan po, ay gumagamit na ng system na CAN bus. Alam niyo po ba yung CAN bus? C-A-N-B-U-S. Yun po yung Controller Area Network. Yun po, kapag kinabitan mo yan ng ibang baterya na hindi talaga tugma doon sa detalye na hinahanap ng computer, hindi yan talaga start. 0.2 something lang na voltahe, hindi mo na mapapa-start yung Ford mo. Kaya nung tinignan namin, mababa yung kanyang reading. Ang bagong baterya pero ang reading niya 12.5 something, 12.4. Kasi bago, hindi pa talaga naikabit. Ganun lang yung reading niya, ayaw umi-start. So ang ginawa namin, kinargahan muna namin yung bagong baterya ng aming charger dito at nung na-reach niya na yung 12.6, 12.7 na karga ng baterya, saka pa lang umi-start itong sasakyan na to. So, ganun po kasi ngayon yung mga system ng mga sasakyan, yung mga naka-canvas. Ganyan din yung mga bagong mga sasakyan ngayon. Kapag pinalitan mo ng LED light, yung mga headlight mo or kung ano-ano pa, magche-check engine or magno-notify siya or kung ano man yung lalabas na mga warning doon sa iyong gauge, maglalabasan po yon. Kapag po ganun ang nangyari, malamang naka-canvas na po yung system ng inyong mga sasakyan. Ngayon, balik ngayon tayo dito sa baterya. Sabi ko nga po sa inyo, kapag ang inyong baterya ay mahina ng magkarga, no, marami pong idadamay na problema yan sa inyong sasakyan. Kaya, wag nyo pong pagtagalin
yung mga baterya nyo na akala nyo nakakatipid kayo, 2 taon ng mahigit or 3 years na ginagamit nyo pa, i-check nyo po kung ang inyong baterya kung 3 years na ay kumakarga pa ng 12.6 or 12.8. Kapag ka po patay nyo na, halimbawa, gumarahin na kayo, pinatay nyo na engine nyo, at ang karga ng baterya nyo ay mga 12.2 na lang, pag 12.2 po ay mga 50% na lang po yung karga niyan, 12.1. 50% na lang yon. Eh, ginamit mo. Dapat kargado ng punong-puno yun. Dapat mga 12.6, 12.8 or 12.9. Pero 12.2 na lang din ang kinakarga niya, 50% na lang yun. Ibig sabihin, hindi na siya nag-hold ng karga. Pasira na po ng pasira yan at pahirap naman ng pahirap ang trabaho ng inyong alternator. Eventually, masisira na to, mababasted na yung baterya mo, hindi na rin kakarga ng tama, ito naman mag-over voltage to dahil wala na nag-stabilize hanggang sisirain ngayon yung mga pyesa doon sa iyong sasakyan. At ang mga prone sa sira niyan ay yung mga sensors, yung mga solenoid. Yan po ang mga prone. Ngayon, meron kang mga electronics dyan na made in China, madaling masisira yan kapag ka po ganon ang magiging problema mo. So mga kapatid, simpleng vlog lang po yung meron tayo ngayon, pero malaking bagay po yan kasi malalaman nyo ngayon na ang baterya po pala kapag hindi na to nag-hold ng charging ng karga niya ay pwedeng makasira sa inyong mga electronics, sa inyong mga sasakyan. Bago na yung tatlo ang andar. Nawala yung ngayon. Nawala yung lagapak. Yung una, sobrang ingay niya. Parang nakakarindi sa tenga. May fuel knock talaga. Meron. Pero bagong calibrate. Calibrated yung injection. Oo. Tapos pati yung injection pump in-overhaul. Oo, pero yung mga nozzle, kinalibrate ulit. Kinalibrate ulit. Tapos dito sa amin, ganun ulit ang ginawa. Oo. Ano na? Ngayon lang umayos. Ano nakita ni Chip nung binuksan, kaharap ka? Yung mga hindi pinalitan. Yung mga halimbawa, yung mga tip, ay yung mga Oils. Oo, mga washer. Luma yung mga washer. Oo. Hindi binalik yung Saan yan? kapampahan ka. Pero doon yung mga kawatan. Hindi naman, wag naman. Hindi. Ako kapampangan din ako eh. Di ba? May Kenny, kaya nga doon sa papuntang Apalit, may Kaduan Tete doon eh. Ano ba yung Kaduan Tete? Ha? Pangalawang tulay. Pangalawang tulay. O, akala kasi nila kung ano yung Tete na yun eh. O yan, ayos na to. Pero itong kababayan ko, itong kabalin ko, okay na itong kanyang sasakyan. Itatama na lang yung minor, medyo mababa. Itataas natin ng konti. So, solve na yan, ha? Pero satisfied ako. Nag-overnight siya rito kagabi. Oo. Sulit naman, sir. Overnight mo. Sulit yung punta ko rito kahit kumiyaya ko na malayo. Malayo. From San Fernando, Pampanga pa yan, mga kapatid. So yan, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po nating pagkikita dito sa Autorans na amin pong channel.